Sabi ni Digong, nanunumpa daw siya mga kababayan na pag siya pinagbigyan na ma-release, hindi siya tatakas. Duterte swears he won't escape if released. Sabi ni Gary Aliano, joke lang, petition to release. Lagi nilang kukontrahin kasi hindi mo pwedeng panghawakan ang mga sinasabi ng mga Duterte. Balibaliktad po, sabihin joke man lang. Ayan o. Davao City Court orders arrest of Duterte accuser Las Cañas. Sa tingin ng mga political analyst po, ang intensyon ng motibo po sa biglang paglabas ng warrant of arrest laban kay Las Cañas ay para mapigil ito na magkapagtestimonya laban kay Digong sa ICC. Pero buti na lang si Las Cañas po na i-secure na doon sa nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Digong, nanunumpa daw siya mga kababayan na pag siya pinagbigyan na ma-release, hindi siya tatakas. Ano niya, Mr. Maravillas? Ba't natawa ka? Anong nakakatawa doon? Nag-react kasi si dating Magdalo Representative Gary Alejano. Ito kasi yung balita ng Philippine Star. Duterte swears he won't escape if released. Sabi ni Gary Aliano, joke lang. Malamang joke nga lang po, mga kababayan. Kailan pa ba nagsabi na nga totoo itong si dating Pangulong Digong? And siguro, kailangan ma-review ng mga ICC judges yung mga statements ni Digong nung panahon na nasa posisyon pa siya para hindi mabiktima ng joke. Parang yung sinabi ni Sara na may kinontrata na siya mga kababayan, napapatay sa ating Pangulo, no joke, no joke. Pero after na masabi niya, after several days ng interview ng media, wala niya akong sinabing ganyan. Sila man lang niya nagsabi. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Yan o, sabi rito sa report ng Philippine Star, Duterte swears he won't escape if released. Pag nagpaloko kayo sa statements ni kayong mga ICC judges, if you will allow yourselves to be fooled by this man, then you become a victim. Another victim, not of AG case but of lies. So do not be fooled. Yan ang warning natin sa mga ICC judges. Huwag pa iisa. Kasi pag naisaan kayo nito, sasabihin mga morons kayo. Lagi pong baliktad ang sinasabi ng mga Duterte. For your information, ICC judges. Kaya huwag kayo pa iisa. Siguro naman yung sa prosecution will oppose any petition to release. Lagi nilang kukontrahin kasi hindi mo pwedeng panghawakan ang mga sinasabi ng mga Duterte. Balibaliktad po, sabihin joke man lang. Malamang magsusuot yan sa saya ni Xi Jinping, hindi na ninyo yan makuha. Pag pinagbigyan nyo yan, walang mangyayaring trial na present itong si Digong. Yan o. Sabi dito sa balita, as his legal team prepares for the upcoming confirmation of charges hearing at the International Criminal Court. On September 23, detained former President Rodrigo Duterte maintained he would not evade justice. He just wanted to return to Davao City if granted interim release. His daughter, Vice President Sara Duterte said, pare-pareha siya na mag-aama. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Pag nagpaisa pa kayo, iwan ko na lang, hindi ninyo mapapangawakan, hindi natin mapapangawakan ng mga salita nila. Ang baliktad ang totoo. So, ito si Sara. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDP. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako,
Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yeah, report ng Rappler. November 23 siya nagbanta na may kinontrata na siyang papatay sa ating Pangulo kay First Lady, tapos kay Martin. Pagdating ng February 7, ito na yung sinasabi niya. Assassination threat to... I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Tapos, maniniwala tayo na si Digong daw, pag pinagbigyan na marilis, hindi tatakas, sabi yan ni Sara. So sabi dito sa report ng Philippine Star, under the Rome Statute, a detainee of the ICC can file for an interim release and can be granted temporary freedom if they can comply with the requirements. In Kuwait, the Vice President said that their father would rather be in Davao City than anywhere else. It is clear. He told me that repeatedly. She recalled of her recent visit at the ICC Detention Center in The Hague. Wala na pong maniniwala sa inyong mga sinasabi. Kasi lahat pong may statements ninyo, baliktad. Wala mang ibang dapat nasisihin dito, kundi kayo mismo kasi hindi nga kontra-kontra ang mga sinasabi ninyo sa ginagawa. Diba? Unang-una, sabi ninyo, kinidnap yung inyong tatay. Saan ka nakakita? Kinidnap pala ng gobyernong Pilipinas, para iharap sa ICC. Pagkatapos kayo, na biktima ng kidnapping, gusto ninyo ibalik sa kidnapper. Di ba? Ibalik sa Pilipinas. Kung saan, ang administrasyon, ina-accuse ninyo ng kidnapping. Saan ka pulutin sa ganyang mga argumento? Di ba bangga-bangga? At gusto ninyong bumalik sa kidnapper? Di ba? The Vice President claimed that her father has proven that he does not intimidate his critics. That is very clear. Former President Duterte has been attacked by former Senator Antonio Trillanes for a long time. Trillanes has also been naming his witnesses. But has anything happened to them? Nothing. Nothing ever happened to them. Dating senador yun. Fully guarded din si fully secured din si Trillanes. Di ba? Pero ito mga victims ng AG case, mga ordinary people yon. Buti nga tinutulungan ng ating gobyerno na mailagay sa proteksyon, witness protection, para mapangalagaan yung kanilang kaligtasan. Yung prime witness nga, si Las Cañas, may pinalabas ng warrant of arrest yung isang judge. Ayan Davao City Court orders arrest of Duterte accuser Las Cañas. Sa tingin ng mga political analyst po, ang intensyon ng motibo po sa biglang paglabas ng warrant of arrest laban kay Las Cañas ay para mapigil ito na magkapagtestimonya laban kay Digong sa ICC. Pero buti na lang si Las Cañas po na i-secure na doon sa undisclosed area. Nandun na yata sa ibang bansa, sa Europe. Hindi alam kung nasaan si Las Cañas, pero nasa labas na ng bansa si Las Cañas. So secured na siya. So tingin ng mga political analyst, isa itong paraan, last attempt, para hindi makapagtestimonya. Ngayon, basahin natin yung mga reactions ng mga netizens kung naniniwala sa sinasabi ni Sara at ni Digong na nangangako daw, hindi tatakas kung pagbibigyan yung interim release. Sabi ni Sansti, so this will be the first time a kidnap assured his kidnapper to return to their fold when needed. Sabi ni Ben Cervantes, dyan ka na lang, magmura ka dyan, unlimited. Sabi ni Od Sangil, jet ski pa more. Sabi ni Pat Inosros, no way, no way, no way. Sabi ni Philip Elmido, best solution, cremation. Sabi ni Boy de Dios, no joke, no joke. Sabi ni Choi, joke lang yan. Sabi ni Hiner, sirang-sira na ang kanyang dangal at pagkatao at wala na rin halaga ang kanyang buhay. Kapag pinakawalan yan, mag-aasik siya ng lagim. Sabi ni Joey Barreto, naku po, huwag na magpauto. Sabi ni Jun Mercado, kailan ba siya nagsabi ng totoo? Sabi ni Eduardo Espedido Inahe, para makasiguro ka, papirmahin mo muna ng waiver para mabuksan yung mga bank accounts niya
Diyan mo na malalaman kung totoo o hindi lahat ng mga sasabihin niya. Sabi ni Carl Morales, di na yan marirelease si Digong, sa ICC na yan mamamalagi. Sabi ni Connie Francisco, nokno ka ng sinungaling si Mang Kanor. Hindi pwede pagkatiwalaan. Sabi ni Merlin Bautista, mag-ingat, mapanganib ang taong yan. Sabi ni Alvin Isguero, remember jet ski. Sabi ni Rio Almena, plano na naman mambudol. Sabi ni Eduardo Hausian, magtiwala ka kay Judas, nung ka wag kay Satanas. Sabi ni Art sa Sinjong, he will not escape but he will not come back for the trial either. Sabi ni Bimbo Daboy, ang pag-release kay Digong nyo ay threat sa national security, lalo na mga asal ang mga DDS fanatics. Sabi ni Ulig na greatest pretender of all times. Sabi ni Alan Adona, ang mga Duterte ang mga tanong walang palabra di honor. Di mo pwede pagkatiwalaan sa mga sinasabi. Magyayabang pero pag nabulilyaso sasabihin biro lang yon. O kaya sasabihin ni hindi nila sinabi yon. Sabi ni Billy, no credibility. Let him stay at ICC The Hague. If released, he will intimidate witnesses. Sabi ni Erwin Palencia, kinakabahan na, nalalapit na ang September 23. Sabi ni Willie, he cannot be trusted. Sabi ni Dilio, he, referring to Digong, can promise even the moon in the sun. Remember his jet skiing at the WPS, it was a joke according to him, meaning he would break any promise he says. Sabi ni Ode, sinungaling yan, huwag maniwala. Sabi ni, hindi maintindihan, meron po bang nakidnap na di tatakas kapag nabigyan ng pagkakataon? Sabi ni Chester, di ako maniniwala sa nangako na mag-jet ski at lulutasin ang problema sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, yung war on drugs po. Sabi ni Mandin, hindi dapat nagtitiwala sa mga taong katulad nila. Never let him pay. Never let him pay what he deserves. Sabi ni Bautista, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Sabi ni Rafael Salve Santillan, di ba gusto mo dyan? Yun na nga po. Sabi ni Digong doon sa Quadcom hearing, handa daw siya mabulok sa ICC, sa kulungan. Pero ngayon na nasa kulungan na po, gustong ma-release. Talagang paiba-iba ang mga sinasabi po. O ito si Digong po, mga kababayan, malinaw yung sinabi niya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.